Welcome to Rants TV. Hi guys, nakasakay po tayo ngayon ng bus at madadaanan po natin ang ongoing construction ng Metro Manila Subway dito sa kahabaan ng Mindanao Avenue in Quezon City. Yan na po yung nakikita natin. At buti naman po tuloy-tuloy pa rin ang construction ng ating the first ever Metro Manila Subway. Ito po ang update natin today, January 7, 2026. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Metro Manila Subway ay 33 kilometers po ito at magkakaroon ng 17 stations from north to south. Ito na po ang 17 stations: East Valenzuela, Quirino Highway, Tandang Sora, North Avenue, Quezon Avenue, East Avenue, Anonas, Santolan, Ortigas, Shaw, Kalayaan, BGC, McKinley Hill, Nichols, FTI, Bikutan, and the last one is NIA Terminal 3, ang the first ever na train lines na nakalink doon sa ating airport. At napakaganda nga po kung matatapos na po ang Metro Manila Subway, ay napakalaking ginhawa po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa mga commuters. Mapadali na po ang ating mga biyahe. Yun nga po sa nakikita po natin ngayon, at years pa po talaga ang bibilangin nito bago matatapos at makapag-operate. Yung bus na sinasakyan natin, dadaan po ito sa kahabaan ng East Avenue in Quezon City. So, madadaanan po natin mismo ang ongoing construction ng East Avenue Station. Yung project po natin na Metro Manila Subway ay funded po ito ng JICA o Japan International Cooperation Agency. Ang mga contractors naman po dito ay mga Japanese construction firms at may joint venture din ng mga local contractors katulad ng Shimizu, Fujita, Takinaka Civil Engineering, Tokyo Tobishima, Mega World Joint Venture, at saka EEI at marami pa. At syempre, alam naman po nating lahat na expertise po ito ng Japanese, yung paggawa ng subway system.
Guys, please abangan niyo pa po ang iba ko pang mga updates. At maraming salamat po sa patuloy niyong suporta sa panonood ng aking mga videos. At hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas! Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.